Tandaan po natin gaano man kabigat ang problema, pinagdadaanan natin, pagsubok, kawalan, kahirapan, sakit at karamdaman, lagi pong may pag-asa sa Panginoon at sa Diyos walang imposible. Mapagtatagumpayan mo yan, imposibleng hindi. Magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. So tayo pong muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Diyos. So ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan pong walang imposible sa Diyos. Naniniwala po ba kayo na wala pong imposible sa ating Panginoon? Na kahit po minsan ay punong-puno tayo ng problema, minsan ay may mga bagay na akala po natin ay hindi natin kayang gawain, may mga bagay po na akala natin ay imposible, pero sa Diyos, pagkasama mo ang Diyos, wala po talagang imposible sa Panginoon. Kaya ang mga anak ng Diyos, sa totoo lamang, at ito ang katotohanan, ang mga anak ng Diyos, para po tayong mga taong merong extraordinary. Wala namang agimat, pero kakaiba ang nagagawa. Bakit? Dahil kasama mo natin ang Diyos. Tayo kapag tayo nananalangin, ano po? Tinutugon ng Panginoon. Pag pinapanalangin natin yung mga may sakit, pinagagaling ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay anak ng Diyos, wala pong imposible sa Panginoon. At may mga bagay ka na magagawa na inakala mong hindi mo kaya. Pero nagagawa mo dahil ito sa Diyos. Mateo 19:25, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So tandaan po natin, may mga bagay na hindi kayang gawin ng tao, ngunit ang lahat po ng bagay ay magagawa ng Diyos. Kaya kapag ang isang plano mo o ang isang bagay na hindi mo kaya at alam mo namang kailangan mo, manalangin ka po sa Panginoon dahil magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Pag hindi mo kaya, sasamahan ka po ng Diyos at magagawa mo ang isang bagay na gusto mo basta kasama po natin ang Diyos. Napakahirap po magtagumpay sa mundong ito. Sa daming problema, sa daming pagsubok, maraming kalaban. Diba? Pag gumagawa ka ng mabuti, maraming magagalit sa iyo. Bakit? Kasi sa gitna ng kadiliman, dumating kang ilaw, kaya silang nagtatago, naliliwanagan. Magagalit talaga sila. Di po ba? Kasi gumagawa sila ng kalokohan, maiilawan mo sila, magagalit sila dahil sa paggawa mo ng mabuti. Napakarami pong kalaban. Pero kapag kasama natin ang Diyos, sa anumang laban ng ating buhay, magtatagumpay po tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamagitan ng lakas na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya kung tayo lang sa ating sarili, hindi po tayo magtatagumpay sa mundong ito. Sa kahirapan na lang ay, di po ba? Ang hirap. Oh, nung kailangan mo ng pera, wala ka namang makukunan, wala ka suldong malaki, hindi ka naman mayaman. Eh kailangan mo. Di ba? Pag wala ang Diyos, hindi ka magtatagumpay. Baka sabihin mo, gumawa ka lang ng hindi tama, magkapera lang. Kaya nga po yung ibang tao, dahil po sa kahirapan ng buhay, manood po kayo ng balita, lagi po may krimen na balita. Pagnanakaw, pang-hold up, pagtitinda ng shabu, ano po? Karnaping, kidnapping, di po ba? Dahil wala silang Diyos sa kanilang puso. Kung yan ba naman may Diyos sa puso, gagawa ba naman yan ng masasamang gawain? Ang mangidnap para lang ibenta at magkapera? Ang magtinda ng shabu para lang magkapera? Di ba? Ang manghold up at pumatay para lang magkapera? Yan ba'y gawain ng mga taong may Diyos sa buhay? Ang magnakaw? Hindi po yung gawain ng mga anak ng Diyos. So, ibig sabihin, kapag ikaw ay anak ng Diyos, kahit po anong problema, tayo po ay magtatagumpay. Sa sakit, matinding kalaban din po ang sakit. Di ba? Yung gusto mo magpa-check up, hindi pa masahe, wala. Gusto mo pumunta sa ospital, wala pang bayad sa ospital. Eh sa ospital pa naman, napakalaki ng gastos. Baliktad pati ang kanilang patakaran.
Paano kung nasasabing baliktad ang kanilang patakaran? Sa ospital, puputulan ka na nga lang ng paa, ikaw pa magbabayad. Grabe. Di ba? Puputulin po natin ang paa mo ha. Maganda ka po ng 200,000. Paano ka magpupunta sa ospital niyan kapag sumasakit ang paa mo? Tatanggalan ka na ng paa, magkapang magbabayad. Ang masaklap niyan, baka magkamali pa ng putol. Yung kaliwa ang naka-schedule na putulin, baka yung kanan ang naputol. Diba? Narinig niyo pa yung kwento ng kwento ng taong malas? Kasi Kristiyano, nakwento ko na to eh. Kristiyano na siyang matagal, nag-backslide pa. Bumalik pa sa makamundong gawain, hindi na nagsisimba. Bakit? Kala niya kasi sarili niya, siya ang magaling. Hindi na ako magsisimba, mas magaling pa ako sa pastor. Yan, din siya nagsimba, mas magaling. Tinamaan ang galing. Ay umalis sa Panginoon. Ay di, naging kaibigan niya ngayon si kamalasan. Kasi pag ang isang tao ay umalis sa Diyos, magiging kaibigan niya si kamalasan. Kahit saan pumunta yan, kahit sinong kasama niyan, kahit anong gawing buhay niyan, malas yan. Bakit? Wala na sa Diyos eh. Sa Diyos ang pagpapala eh. Ano po? Natutong mag-bisyo. Dahil sa bisyo, nagkasakit sa diabetes. Ngayon, puputulin ang paa. Kaliwang paa ang tinamaan. Schedule sa ospital. Putulin. O magkano po ang schedule? 200,000. Masaklap niya, nangutang pa kung saan-saan. Ano po? Nung pinatulog na sa ospital, tuwa na siya kasi nga mapuputol yung paa niya kasi mamatay, kasi cancer. Ano po? Pagising niya sa umaga, akala niya, naopera na siya. Tuwan-tuwa na siya eh. Sabi niya, kahit putulan pa ako, mabubuhay pa naman ako. Pero pagkagising niya, sabi niya, bakit masakit pa rin yung isang paa? Yung pala yung kabilang na putol. Nagkamali ng putol yung doktor. Kaya kamalasan. Kaya kung ayaw po ninyong malasin, ay wag po kayong aalis sa paglilingkod sa Diyos. Kahit gaano kahirap ang buhay, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ano ngayon kung hindi na sila magsimba? Sila yun. Di po ba? Sila yun. Ang mahalaga, tayo ang nagpapatuloy. Wag po tayo Kristiyanong gaya-gaya. Pag nagsimba siya si gaya, magsisimba ka. Pag hindi siya nagsimba, hindi ka rin magsisimba. Pag gising sa umaga, may inggit. Para bang nayayamot kapag ang kanyang kapitbahay ay umuunlad. Ganyan ang ugali ng mga taong hindi Kristiyano. Kapag nabalitaan naman niya, naghihirap yung kanyang kapitbahay, tuwan-tuwa naman. Buti nga sa kanya. Alam mo kasi kung sino. Pabili-bili pa ng TV pagkalaki-laki. Pinag-utangan pala yan. Nadimanda tuloy. Hindi kasi nagbabayad. Tuwan-tuwa. Pag naalaman namang bumili ng malaking TV at cash ang pagkakabili, walang utang, galit na galit. Saan kumuha ng pinangbilian? Nagkakarpintero lang naman yung asawa niya. Siguro, yan ay nanguhul. Dapat gumagawa ng baka nagtitinda ng shabu. Diba? Meron nga akong alam, pastor pa, pinagbintangan eh. Palibasa umuunlad eh. Diba nagtitinda daw ng shabu? Sarap, sabi ko kung sino kaya ang nagsalita nun. Pag ikaw ay anak ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Pag hindi ka anak ng Diyos, mamalasin ka. Bakit? Nasa Panginoon ka na, umalis ka pa. Sabi nga sa Biblia, mas mabuti pang hindi ka na nakakilala sa Diyos. Kaysa nakakilala ka na, tumalikod ka pa. At lagi po nating tatandaan sa buhay natin ito, ay napakarami pong kalaban talaga sa mundong ito. Kalaban mo minsan ang kapwa mo, minsan nga kasama mo sa bahay, kalaban mo. Bakit kalaban? Ay mga pasaway eh. Di po ba? Mga pasaway. Ngayon, bilang anak ng Diyos, kailangan huwag kang aalis sa Diyos upang tayo ay magtagumpay. Alam niyo po ba ang pinakamatinding kalaban natin? Yung ating sarili. Yung ating sarili ang pinakamatindi nating kalaban. Yun bang, huwag ka na magsimba. Wala ka namang napapala. Yan. Kung kailan panlinggo at saka pa inaantok. Kung kailang linggo, doon pa gustong-gustong matulog sa umaga. Samantalang Lunes hanggang Sabado, 2:00 pa lang, gising na. Hindi makakatulog. Nung linggo, 8:00 na, tulog pa. Patayo nang bumangon, halos. Bakit kaya? Kasi matinding ang kalaban ang sarili. Yung gusto mong magsimbay, ayaw mo naman. Ano po?
Gusto magsimba, tinatamad ka namang bumangon. At parang masarap nga naman mag-in-in. Tapos pag naglalakad ka pa, susulsulan ka pa, huwag ka na magsimba, wala ka namang napapala. Naakala mo ba yung nagsasalita? Akala mo may napapala. Diba? Bali sana kung napakagaling niya eh. Wala naman. Basta tayo mga anak ng Diyos, tandaan natin, pag tayo naglilingkod sa Panginoon, dapat po patuloy tayong maglingkod habang tayo nabubuhay. Ano man ang mga maging problema, dapat po mapagtagumpayan natin. Kasi ang problema, lagi nandyan yan. O, pag wala ka ng problema, punta ka na po sa mental, magpatingin ka na. Baka po yung kapwa mo yun naman problema na sa iyong kapwa. Kaya pag ikinakaramdam ng problema, ay matino pa ako, sabi ni Pastor. Yan, kailangan mong lumaban. Dahil habang may buhay, may pag-asa. At kailangan nating lumaban upang sa gayon tayo magtagumpay. Wala naman nagtatagumpay na hindi lumalaban eh. Gusto mong magtagumpay, wala ka namang kalaban. Ang lahat na nagtatagumpay, yun yung lumalaban. At lahat ng lumalaban na nagtatagumpay, pinagpapala ng Diyos. At tandaan po natin gaano man kabigat ang problema, pinagdadaanan natin, pagsubok, kawalan, kahirapan, sakit at karamdaman, lagi pong may pag-asa sa Panginoon. At sa Diyos, walang imposible. Mapagtatagumpayan mo yan. Imposibleng hindi, dahil sinabi ng Diyos eh. Walang imposible sa Panginoon. Kaya ang gagawin mo, lalapit ka sa Diyos. Diba? So ang Panginoon ang kadikit mo ngayon. Kapag ang Diyos ang kadikit mo, ay matigas ka, kapatid. Ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kaya sa Diyos po tayo didikit. Sa Diyos tayo makikipagkaibigan. Hindi ko sinasabing umiwas kayo sa tao, pero wag po tayong aalis sa Panginoon. Kasi pag malapit ka po sa Diyos, sa totoo lang, pagpapalain ka ng Diyos. Kasi ang mga tao, umaalis yan eh. Di po ba? Umaalis sa mga tao. Lumalayo yan. Naninirahan sa iba't ibang lugar yan. Kasama mo ngayon, minsan wala na. Kahit na nakakalungkot minsan, mahirap tanggapin minsan, basta ang mahalaga, tayo ay huwag aalis sa paglilingkod sa Diyos. Kasi may mga bagay na mahirap unawain ay, di po ba? Kasi pag lahat ng bagay na unawaan mo, ikaw na ang genius. Kapag nauunawaan mo ang lahat ng bagay, anakin na ikaw ay genius. Sabi sa Nakar, na po, ikaw ay genius, hinlugan. Na po. Kaya walang taong sinumang nakauunawa ng lahat ng bagay. Kahit yung pinakamatalino. Sa buong mundo, may mga bagay siyang hindi naunawaan. Dahil pag ako nagtanong sa kanya, sisiguraduhin ko sa kanya, meron pa siyang hindi naunawaan. Tanging ang Diyos lang ang nakaalam ng lahat ng bagay. Kaya alam ng Diyos kung anong sitwasyon natin, anong sitwasyon mo, anong kalagayan mo, at alam din ng Diyos ang kaya niyang gawin para sa iyo. Pero lagi nating tatandaan, wala pong imposible sa Panginoon at kapag kasama mo ang Diyos, magagawa mo ang lahat ng bagay. Kaya hindi po tayo talunan. Kaya napapansin yung pastor nyo, hindi nakakaramdam ng pagkatakot. Bakit? Kasama ko ang Diyos ay. Di ba? Sa anumang laban, kasama natin ang Diyos. Hindi po tayo kailangang matakot at kapag tayo nasa tama, kasama mo ang Diyos. Sino mang magtangka sa'yo, mabuti pang di na sila isinilang. Opo, yan ang aking katwiran. Pag ikay naglilingkod sa Diyos, wala kang ginagawang masama, gumagawa ka ng mabuti, kasama mo ang Diyos at pagpapalain ka po ng Panginoon. Kaya ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon, isipin mo na lang, bahagi po yan ng ating buhay. At hindi ka po titibay kung wala kang pagdadaanan na pagsubok. Kaya kapag ikaw ay may dinadaanan sa pagsubok, isipin mo na lang, pinapatibay pa ako ng Panginoon. Kaya kung may mga problema tayo, natingin natin ay ang hirap solusyonan, ang hirap lagpasan, siguraduhin mo na sa iyong sarili, walang imposible sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang tagumpay.